Ay, isang mapagpalang araw po, munting kaalaman nga pala. Nako, tila yata si Romualdez nakaalis na ng bansa. Para yatang nakatakas na ayon kay Senator Amy Marcos, no? Alam mo kung sino may kasalanan nito? Kung sakali lang nakatakas tong si Bonjing walang iba kung hindi si Boy Tago. Kilala niyo naman si Boy Tago, di ba? O kung sino 'yon. O ngayon, pag-uusapan din natin itong sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na talagang tutol itong si School Bukol at si Pampilo Lacson. No? Talagang iniisip nila na hindi sila mahalata ng taong bayan kasi nga nanalo sila bilang senador. So kapag nanalo ka bilang senador, ang iisipin mo maraming bumoto sa'yo. So yung mga taga-suporta niya, yun ang mga tinatawag nilang pang-hype sa kanya. Diba? O sige, ano yan niyo ako? Diba? Parang kumbaga nanghihikayat siya sa pamamagitan ng mga pag-post niya, kailangan pa daw ng veterinary psychiatrist para daw sa kahol sa kangyaw ng yaw na pusa. Diba? Walang laman walang sense no? O maisingit ko lang pala doon sa isang retired ata yun, sinabihan si Senator Rodante Marcoleta at si Atty. Topacio at ang iba pa na lowest rank. Lowest rank yun. Magdebate tayong dalawa. Tignan natin kung sino lowest rank. Sige, partida, abogado ka. Magdebate tayong dalawa sa luneta. Tignan natin kung manalo ka sa akin. Hindi ba? Ganun lang kasimple yun Hindi, ito lang. Joke lang yun. Ito, magbibigay po tayo ng reaction dito sa ating tatalakayin ngayon na kung saan nag-speech po nagsalita po si Senator Amy Marcos tungkol sa anomalya nangyayari dito. No, talagang iisa ang katwiran ng lahat, no? Ito, painggan mo natin si Senator Rodante Marcoleta. Okay, sa pangkalahatan na lang po, Senador Marcoleta, na pinibira ho kayo. Oo, meron ho talagang mga taong nais kayong siraan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, Senator Marcoleta. Walang problema sa akin yon. Ang taong bayan matalino. Lahat ng ginagawa nilang yan ay panglihis sa katuwiran, panglihis. Tama. Direksyon dapat. Tama. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganoon i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan, nahalata na silang lahat. Tama. Tingnan mo yung social media, halos putok na. Wala nang naniniwala sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Wala na, hindi na tutuloy. Kaya pala hindi natuloy yung nagtataka kayo, wala na yata, si Senator Amy si Senator Amy na nagsabi, para tila yata hindi na matutuloy itong Blue Ribbon to, wala nang pagdinig. Wala nang mangyayari. Kasi nga, natumbok na yung pinaka-mastermind di ba? Kaya, ang pinakaparaan nila dalawa lang. Yung pinagsisiksikan niyang parliamentary courtesy o kaya hindi na matuloy ang Blue Ribbon Committee na paghiri. Inasa nila sa ICI. Yung ICI naman, hindi ipinararating kung ano na pag-usapan. Di ba? Para bang sila nakakaalam. So ito, lilipas lang to, magkakaroon ng Pasko, lilipas bagong taon, wala nang mangyayari po sa investigasyon. Habang sila, binabakbak si Senator Marcoleta, di ba? Umalis ka na jumping Lacson sa pwesto mo. Taong bayan po humihingi ng resibo, hindi kayo lang. Napaka ano ng mga to, napakalupit ng mga to. Taong bayan humihingi ng hustisya. Huwag niyong ipagtanggol yan, mga yan. Napaghahalataan kayo. Ano siya sabi niyo, Senator Marcoleta? Kasama daw sa, sa insurance, protector daw ng Diskaya, napakababaw nyo. O sige, palagay natin kasama sa insurance, palagay natin protektahan yung Diskaya. O ipatawag niyo yung mga congressman na pinangalanan. Ba't di mo magawa, Pampilo Lacson? Di ba? Kung sakali man nakatakas to si Romualdez, hindi natin alam chore lang to kasi sabi ni Senator Amy Marcos, parang chismis lang yata pero hindi nila alam kung nasan daw to Kasi sa post ni Barsaga, ni Kiko, nabasa rin natin, na tila yata nandun niya, nawala. Pabiro niya lang sinabi yon na sinabi niya na eto yata si Romualdez kasama sa ibang bansa nung pamangkin niyang si Sandro. May question mark naman kaya hindi ko alam Yung sinabi ni Kiko Barsaga din, no? O, tuloy natin. Kung ganyan lang ang kanilang mga pamamaraan para ikiwalag talaga ang totoo. Meron talagang deliberate na pamamaraan ng ginagawa nila para ilihis, para ilayo sa mga taong dapat tuntunin ng investigasyon. Opo.
Pwede ko pa mahabol itong tanong, Senator Marcoleta, hindi pa daw may tuturing na state witness ang mga sawang Diskaya, bagamat ito'y pinirma na ng DOJ protected witness sa mga ito. Kalimutan nyo yung Diskaya, wala na yan. Siniraan na yan eh. Ano na yan eh, masyado nang kinukunik kay Senator Dante Marcoleta yan. Kay Orly tayo sa mga Marines, papagkakatiwalaan yun. Sige, wag natin pagkatiwalaan si Diskaya. Wala yon, invalid na yon yung sinabi niyang Romualdez sa kasaldi ko. Sige, dito tayo ngayon kay Orly Gutesa, dahil mga Marine to, mapagkakatiwalaan ng mga Marine. Di ba? Nasa sa kanila yun sapagkat namimili sila ng witnesses. Pati nga yung pagpunta ng DOJ sa hearing namin, nagkalabo-labo na. Okay, correct. Nagkahasama na yung balat sa tinilupan. Oh, hindi mo na malaman kung ano yung investigasyon eh. Ngayon ba? Ngayong araw na to, alam nyo ba kung ano mangyayari sa Blue Ribbon Committee? Ano na nangyayari? Natabunan na ng lindol, sinamantala, lumindol, nagkasunog sa Davao. Oh, speaking sunog sa Davao, sinisini naman si Sara Duterte dahil si Sara Duterte daw kumanta ng may kinalaman sa apoy, sunog, maliba, kinunik na naman nila yan kasi napala nyo sa kakapaniwala nyo sa pagano yung samahan. Di ba? Ang dami mga paniniwala ng mga to, no? Kaya hindi makausad sa buhay eh. No? Alipin ng paniniwala. Di ba? Wala sa Biblia, labag na sa lahat ng scientific explanation. Sinisi nila si Sara dahil kumanta daw si Sara susunog. May iba tayo, ito na. Hindi na tamang pagdinig yan. Saan ka nakakita na kapag nagdidinig kami, dinidinig namin ang mga witnesses, bigla na lamang darating si Secretary Remulla, kukunin niya yung witness, pagkatapos ibabalik niya, meron na siyang ibang supplemental affidavit. Oh, ganyan yan, di ba? Harap-harapan tayo ginaganyan. Yung mga tuta ni Romualdez at yung iba pang mga naniniwala sa kanila mga vlogger, todo tanggol. At tingnan nyo tingnan yung mga vlogger wala silang, yung mga vlogger na loyalista, habang nangyayari si Romualdez at si Saldi pinapatawag, wala silang banggit doon. Ang ginagawa nila, pinagtatanggol si BBM. Ba't yung pinagtatanggol yan? Hindi naman inaatake yan. Napaka-guilty kayo, no? Doon nila binabawi. Uy, teka muna. Ba ako vlogger? Ako loyalista. Asan ako pupunta? Ipagtatanggol ko ba si Romualdez? Hindi po pwede kasi talagang lamang na lamang si Romualdez sa pinag-iinitan eh. Saka may mga testigo eh. Ay, alam ko na, pagkatanggol ko si BBM. Ganyan mga tayo, napapasin nyo, puro BBM pagkatanggol. Napaka-defensive nyo eh, no? Wala pa nga dyan eh. Nasa mga pintuan pa lang. Darating dyan sa Malacanang, huwag kayong mag-alala. Si Orly Gutesa. Tignan mo sasama ng mga ugali ng mga to Doon dumating si Orly Gutesa, pinagbintang yung notaryo. Yung wala silang kawalan, papatawag na yung mastermind nila, yung Diyos nila si Bonjing, etong si Soto Saxi Lacson, yung Diyos nila noon, alam mo ginawa? Yung notaryo, pinagbintangan. Tapos, itong nakaraan, wala nang hearing, hindi mo alam kung kailan magkakaroon. Di ba? Antitindi nyo. Hindi na yan ang tamang pagdinig in aid of legislation. Pahinga natin ito si Senator Amy Marcos sa kanyang, talagang malaman. Senator Amy Marcos, para maniwala kami sa inyong lubusan, ibunyag mo na dahil pinsan mo yon si Romualdez. Huwag kang, hindi kami naniniwala, wala kang alam. Play safe ka lagi eh. Hindi ko alam kung bakit ka play safe eh. Hindi ko alam, may bala ka ba magpresidente? Pero take note itong si Amy Marcos kung ito kasakali nakaupong presidente, halimbawa hindi si kapatid niya, napakatalino nito kaysa kanya. Mas may maunawain to, mas may puso. Di ba? Mas nauunawaan niya. Totoo. Mas matalino kaysa sa kapatid niya. Di ba? Bulan, eto na nga, makaraan nung iyong Bonjing out, Bonjing in, na bilang reaction mo nga doon sa pagbitiw ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Tamo, hindi natakot yung mga media. Pero yung ibang media, hindi magawa yan. Hindi nila babanggitin yung Romualdez hanggat hindi binabanggit nung ini-interview nila. Ganyang katatakot ang mga media. At palibasan na 25 ito, talagang legit, walang inuurungan. Talagang nababanggit ang Martin Romualdez eh. Yeah. Gusto ka naming hinga ng reaksyon dito kasi dun sa direktang pagkakadawit na dito kay Martin Romualdez ni Orly Gutesa, no? Dun sa hearing po sa Senado at ngayon ipasasabina na rin ng Independent Commission on Infrastructure. Reaction po. Okay. Syempre hindi ako nagulat dahil
Kailan ba yon? Yung may video kami ni VP Sara na Tambaloslos. Don't be afraid of Tambaloslos. Nako, May pa yata yun. Mga ba yun? Noong 2023. Katagal-tagal na eh. Kasi alam naman natin, di nagtagal yung love team ng unit team. Talagang isang taon pa lang eh. Talagang umpugan na. Dahil nga kay Tambaloslos / Bonjing. Kaya ayun. Totoo naman yan. Di ba? Pinagkakagulo kayo ng taong yan. Ngayon, hindi na alam kung nasan yan. Oo. Yun ng Kim Bonjing, the great leader, nakakaloka. Tapos, yun nga, si Bonji D, mabait kasi yun at mahusay. Sana kayanin niya, baka naman sobrang bait, hindi niya kayanin ang mga buhaya na naganap ngayon. Pero senador ka na nung 19th Congress, Senator Amy, kung saan naganap nga itong grabe, ang bilyon na budget insertion. At tinagurian nga na most corrupt budget yan sa kasaysayan ng Pilipinas. What do you know? Na ito, yung... Yes, kung maalala nyo, yung 2024, nagwawala na ako tungkol sa budget. Okay. Pagkatapos ng 2025, nung December last year, hindi ako pumirma kasi parang sabi ko, tigilan na ito, puro naman photo op lang kami sa BICAM. Tapos nagugulat na lang kung anong lalabas yan sa BICAM. Hindi tama ang proseso yan. Kaya hindi ako pumirma, hindi ako umattend ng BICAM. Sabi ko, kalokohan to. Pipicture lang kami, pipirma kami, tapos papaltan ninyo lahat. Sangkatutak na, ano ba tawag? Depende kung sino. Insertion or institutional amendment. Basta todo cambio. Makainis nga eh. So Senator Amy, sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, tsaka yung maski na iilan lang yung nangyari po sa House of Congress, I'm just going to ask your opinion, yung mga nabanggit na mga pangalan, were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa? Your personal assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay naisiwalat na? Ang dami dapat na pangalan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay Saldi ko yan. Sang katutak pa ang damay-damay dyan. Banggitin mo rin Romualdez. Ikaw ka pa, kuwari ka pa eh. Para bang may puso ka pa doon sa taong yun eh. Bagay, pinsan niya. Hindi ko maintindihan ngayon, nagkakaturoan, biglang yung mga senador na. Kaya nakakagulat. Ang dapat talaga dito, talagang buwagin ang buong sistema. Ang ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget. Huwag na kasi kayo bumoto ng mga congressman na alam nyong wala naman negosyo o yayaman. Totoo yun. Oo. Tapos biglang makikita mo yung bilis ng yaman niya. May mga mamahaling sasakyan, 2 milyon, sud-sud ang pagpapatayo ng negosyo. Tamantalang yung negosyo niya, halimbawa, hindi na mabili, no? Hindi mabenta. Halimbawa, ang kadalasan negosyo ng mga mga franchise eh. Papapansin mo, hindi naman mabili. Konti lang ang benta sa isang gabi. Tapos makikita mo, kinabukasan may panibagong negosyo na naman siya. Tapos bibiling sakyan. Malalaman mo na sa ibang bansa. Huwag nyo na iboto yung mga ganyan. Napag-aharataan na yan eh, mga kababayan ko eh. Dapat siya paitan lahat eh. Naman natin yan, yung mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturoan, taguan, tapos ramdam na ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Kasi pag nabanggit si Romualdez, nasa mga pintuan na nga, sabi ng mga Malacanang. Di ba? Kaya iwas na iwas tong mga to. Anong ginawa nila kay Magalong? Anong ginawa nila sa tao? Sinilip yung tennis court na 110 million yata dahil Diskaya daw ata ang gumawa. Di ba? Kasi yung Magalong, nag-iimbestiga, ginawa ba naman ano yun? Hindi siya investigative eh. Hindi siya nag-iimbestiga eh. Ginawa siyang supervisor yata o yung lang eh. Yung hindi siya talaga nag-iimbestiga, gusto ni Magalong mag-imbestiga siya eh. Ayaw niya, nagmamasid lang siya, ginawa siyang supervisor o ginawa siyang arbiter. Gusto ni Magalong, may mahuli siyang big fish. Ngayon, dahil malapit na matuklasan ni Magalong, may natuklasan yata siya, hindi pa niya nire-reveal, no? Biglang inalis siya. Ganyan talaga to mga to pag may natutuklasan na. Pag may natutuklasan to mga to, agad nilang inaalis sa pwesto. Pinag-iinitan nila. Ginawa nila kay Senator Dante Marcoleta yan eh. Lahat na nakakatuklas tungkol dyan, pabibintangan. Si Orly, tamo, pinagbintangan nila. Peki Notario, lahat pinagbibintangan nila pag si Romualdez na binabanggit.
Kasi patungo na sa Malacanang yun. Ando na sa mga pinto pag binanggit si Romualdez. Di ho ba? Tapos, itong mga to, yung mga loyalista, yung mga vlogger, yung mga tao nagko-comment lang, nakikisakay. Kahit alam nila makasalanan si Bonjing, basta di sila papayag kasi pinsan ni Marcos. Kasi Marcos sila. Ganon sila kahihina, mga kababayan. Oo. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi, na parehong palagay ko, wala na dito sa ating bansa. Nako, nasa na kaya? Palagay niya lang, ha? Palagay. Oy, hindi ako may sabi niya wala si Bansa, palagay lang ni Aimee na wala na si Romualdez sa bansa. Si Saldi sigurado wala na. Hindi natin alam kung nasaan yun. Baka nasasabi sa Spain. Ngayon si Romualdez, palagay ni Aimee, ayon sa kanyang source, mukhang wala na yata dito sa bansa. Pag wala na sa bansa, kaya siguro, ang dami nagtataka bakit yung hearing wala. Package Notary, problema. Walang hearing, ayaw ipatawag, parliamentary courtesy. Ang daming dahilan lakso na to. Oh, kahol ng kahol. Tsaka pinaparinggan mo ba si Marcoleta ng aso? Style ni Soto, sabihin niya, wala akong binabanggit na pangalan. Wala kang binabanggit na pangalan. Anak ng tete, tinutukoy mo si Miao sa kasi si Senator Rodante Marcoleta. Sino lang ba nakakasagutan mo? Ha? Sige, kahol ng kahol si Senator Rodante Marcoleta. Ganyan talaga ang aso. Pag nakakaamoy ng magnanakaw, kahol ng kahol. Sige, payag kami, aso si Senator Rodante Marcoleta kasi naaamoy niya yung mga magnanakaw na kahol, kaya kahol ng kahol ang aso. At kayo naman, ginodiyos nyo si Bonjing. No, hindi niyan ginodiyos. Nagpapakaaso naman kayo kay Bonjing. Pasok. Pero, ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Sino na nga kami? Hindi yata mag-hearing ang Blue Ribbon. Naknanteting naman talagang lakson na to. Ang galing mo! Ang galing mo, Pampilo Lacson! Ang galing mo, pinupuri kita. Ang galing mo. Ang dami mo nagawa. Ang dami niyo nagawa. Di ba? Hindi ko alam kung gaano katotoo, kung matutuloy ba ang Blue Ribbon Committee na hearing o hindi na. Yung ginuna po kami kahit kay Senator Ping Lacson dahil sabi niya kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Tamo, kasalanan pa ng mga senador? Hindi, sino ba senador? Kasalanan pa ng halos si Senator Marcoleta kasi siya lang tutol dyan eh. Ang tindi ng matandang ito. Ang titindi nyo. Diyan na kayo tumanda eh. Yan si School Bukol, 24 years na yan eh sa Senado. 24 years na yan. Naklanteting ito si Lacson, alam ko 18 years na. Doon hanggang sa 31 sa pagkakareter niya sa Senado. Naklanteting pa ulit kayo sa pagiging senador. Ginawa niyong trabaho yan. Ginawa yung business eh. Ang pagiging senador eh. Di ba? Ginawang hanap buhay eh. Totoo. Huwag niyo sabihin na marami kaming ginawang batas sa Pilipinas. Talagang ang senador gumagawa ng batas. Huwag mo ipagmalaki yun. Dapat man lang kahit senador ka, may nagawa kang tatatak sa bansang ito. Katulad ni Senator Marcoleta, kabago-bago, gusto imbestigahan at matagal na ang plano niya imbestigahan ang nangyayaring mga anomalya. Kayo, ang tagal nyo na dyan. Ngayon lang kayo magsisimula. Ako. Turuan na ng turuan, samantalang lahat daw insertion. Trabaho naman namin yun. Pag pinasok ng presidente yung budget, isa-isahin namin yun. Siyempre, may mga amendment dyan, papaltan. Maraming request yung mga department, laging kulang. Ang mga LGU, maraming humihingi ng tulong. Di siyempre, hanggat kaya, papaltan o kaya pakikiusapan. Ganon talaga yun. Pero hindi lahat insertion yun. Ang sama ng dating. Okay. So, you're not... Ay, nakatigo mo yung picture. Absent ako. Ayaw ko talaga pumunta eh. Pikon na ako. Nagdiskurso pa nga. Nag-privilege speech ako eh. Tamad na tamad ako mag-privilege speech. Napilitan akong tumayo. Oo. So, hindi po kayo nagulat po sa mga binanggit po ng mga pangalan. Kasi sa mga Senado po, nabanggit na po yung pangalan ni former Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy, si former Senator Nancy Binay. Tapos sa Kongreso nga, umabot na po sa pangalan po ni Martin Romualdez. Pero si Zaldi pa lang at saka si Martin. You don't expect more names po, lalo na in Congress or sa Senado na mailalabas? Sana talagang ilabas lahat dahil alam naman natin. Wala nga paano malalabas siya ang chairman ngayon, si Ping Lacson.
yung mga big shot dyan sa Congress, yung mga deputy speaker, marami sa kanila talagang contractor. Okay. Hindi naman contractor ang ating mga senador, sina Bong Revilla. Chairman kasi siya ng infrastructure ng public works, sina Jinggoy, nasa defense naman yan, at sa kung saan-saan. Abay, hindi ko sila pinagtatanggol. Kaya lang, bakit parang pinipili lang yung mga tinuturo, samantala yung malalaki na kontratista talaga, na in your face, na direkta, bakit hindi sila yung unahin? Alam naman natin dyan sa Kongreso, ang dami-daming big time na contractor talaga. Yung sinasabi po na iimbestigahan rin ng DOJ, kasi yung kapwa niyo senador ngayon, si Senator Mark Villar, na dating DPWH. Yari, ito excuse me lang Mark Villar, binamay nyo na. Yari kayo dyan. SP Soto, bumababa ka na dyan. Yung Villar, pinag-iinitan niya yun. Isasama niya si Camille Villar, iboboto ulit si Chis o kaya si Cayetano bilang SP. Yari ka ngayon. Yung mga nasa taas nyo, bagay, hindi walang magagawa to sila Soto, aso lang to ni Bonjing saka ni Junior, no? Nagpapakaaso lang to, kaya wala silang magagawa. Kung ano yung utos ng taas, susundin lang nila, no? Secretary, tinatanong nga natin, yung may ambag din siya bilang, bilang secretary former secretary ng DPWH. Pero ngayon, sinasabi nga, meron daw natanggap na ulat na konektado umano ito sa isang contractor din. So ito, yung mga Villar naman ang gustong isalang. So, alam natin talagang yung mga Villar, mga big time developer talaga yan. Hindi mapagkakaila. Kaya nila mag-construct. Gumagawa. Ba't naman magnanakaw ang Villar? Kayo naman pinakamayaman yung si Villar. Ito talaga itong mga to. Grabe, no? Obvious na obvious na. Ito, akin lang. Common sense na lang, palagay natin nagnakaw ang mga Villar. Dahil naging number 1 sa Pilipinas. Palagay natin, hindi na magnanakaw ngayon yan. Mainit ang labanan na mainit ang Kayo naman. Mayaman, number 1 niya, Pilipinas, pinakamayaman yan Kung hindi namatay yung may-ari ng mall Nga sila ng kalsada sa sariling gastos nila. Pero hindi ko alam, syempre DPWH secretary rin siya. Ang gulo-gulo na, masalimuot na talaga masyado yung kwento ngayon. Ang akin lamang, sana yung investigasyon maging patas. Nakakagulat naman kasi, bakit yung mga senador at yung ilang mga tinutukay, katulad ni Saldico, wala pang 2 oras may summons na mula sa DOJ. Ano ba yun? Bakit gulatan? Samantalang yung mga nabanggit nung unang hearing pa lamang nung nakaraan na buwan, hanggang ngayon, libreng-libre sa... Dati sa Quadcom, pag may nagkasala, ipatatawag ka agad, napakabilis. Ngayon, bakit si Saldi din nyo ipatawag? Sige nga. Hindi nyo makikita nyo, kakampiyan pa yan ng mga ng mga followers nila. Kakampiyan pa yan. Makikipaglaban pa yan. Marcoleta kasi, Marcubeta, Diskaya, Protector. Hindi nakamubo sa Protector. Wala na ang Diskaya, Orly na nga kami. Hindi makamubon to mga to. Binayaran daw ko, no? Hindi sila makamubon kasi doon lang sila alam nilang pupuntos. Yung pupuntosan nila, mali pang sitwasyon. Kalsada, ayan, namamasyal sa Spain, ang balita kay Saldi. Bakit ganon? Tapos si Diskaya, di natin alam. Palipat-lipat kung mag-witness ba yan o kung ano. Kaya, nalilito kami kung bakit ganito yung sistema. Parang talagang pinupunteriya yung iba, pinupolitika yung ibang... Sumasabay sila para makapuntos. Kung meron kami, eto, binibintahan niyo ako, ika niya, ipagbintahan mo rin yung senador. Di ba? Napakadali lang yan. Hindi ka makukulong, ako bahala sa'yo. Senaryo ko lang yan, senador, yung ibang kongresista nakakaligtas, yung ibang kontraktor na kinakailangan na isugpuin, wala pa naman. Parang ang labo Parang ginamit sa politika. Oo, pero hindi mo magkakailaran po, Senator Amy, no, na talagang systemic na, tinawag na nga, no, talagang systemic na po ang corruption po dito sa ating bansa. Nagumpisa daw sa 10% at lumaki na nga hanggang 30% po. Ang Senado po, no, in aid of legislation, hindi na aid of legislation yan. Si Lacson saka si School Bukul kung ano pinagagawa dyan Nalilito na yung taong bayan kung talaga may investigasyon pa Di ho ba? As a senator also,
listening to all these hearings also, what proposals, aside from being it live streamed and transparent, how else can we curb corruption or manage at least no yung mga commission po dito, and eliminating legislators as being contractors and doing all these insertions also? O tama yun. Unang-una, dapat i-prosecute na yung mga halatang-halata naman, yung mga Bryce Hernandez, ayan, yung mga Vizcaya, kitang-kita naman ang ebidensya. Pwede ba? Tigilan na yung investigasyon. Sa Bryce niya, sa laptop nga ni Bryce, wala yung mga senador eh. Hindi ko alam kung bakit napahasama yung mga senador eh. Meaning, baka may nag-coach. Tapos paniniwalaan nyo, pag nabubuko na yung Diyos yung si Romualdez, ipapasa nyo naman kay Marcoleta, ika niya si Marcoleta nagko-coach. Tapos pinagbintangan pa yung nasa likod ni Erwin Tulfo na sumisenyas ng ganun. Nagkakataon lang yon. Hindi niya kaano-ano yon. Ba't naman si Kimbo gagawin ni Kimbo yon? Isa na sinaway ni Erwin. Kayo naman. Nakikitid ng mga to. Palit talagang. Yung kasi mga yon, abogado yon. Nakaka-relate na sila at may mga kopya sila, 3. Kaya yung gumaganon yon. Gets nyo? Yung Orly Gutesa, yung salaysay nun, may kopya si Erwin, may kopya si ganito. Maaring si Kimboy nasa likod niya, kaya sumisenyas na, di ba, nagsasayta si Gutesa, nakita mo yung viral, sumisenyas yung Kimbo. Tinuturuan daw ni Kimbo, yung Gutesa, sinisenyas ang patalikod dun sa magkarap. Alam kasi, maski ako, pag andun ako eh. Kung alam ko laman ng statement, baka gaganon din ako eh. 3. Oo, gaganon. Hindi. Alam ko kasi abogado rin ako. 'Di ba? Hindi ako abogado. Halimbawa ako abogado ako, dapat alam ko rin 'yon. Testimonya, ikulong na yan, nauna. Pwede lang i-prosecute, obvious ba? Nakatingala na yung ebidensya sa atin, talagang kitang-kita na. Hulihin na yan, nauna. At yun ang klaro, no? Prosecute, tapos yung iba, file charges na, mag-case build up. Ayaw nga niyan, ayaw nga ipatawag eh. Lieutenant, kakasuhan pa. Nakita nyo, ang tagal na ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, ni letter, request o ni wala si Romualdez, wala si Saldi. Ni banggitin niya pangalan eh. Ito, kailan kayo nakarinig galing sa bibunganga ni Lacson, sa abunganga ni Soto, na Martin Romualdez na pangalan? Ni banggitin, hindi niya binabanggit eh. O sige, kailan, mag-play kayo ng video kung kailan nila binanggit. Ganon sila katinding katakot. Tama yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Ha? Baka iba sa inyo natatakot. Sila yun. Si Marcoleta sa Achichis eh. Aminado, hindi takot eh. Dalian na. Okay. Ang tagal-tagal, parang ang dami-daming nag-iimbestiga. Kasi may Blue Ribbon, kasi may Congress na hindi naman tutuloy. Tapos may ICI, magulo masyado. Tapos meron ring ombudsman. Naku, mag-prosecute ka. Dalian na natin. Ikalawa, yung mga investigasyon sa Senado, in aid of legislation, hindi na in aid of election, tapos na yung election please lang. So, dapat, kinakailangan yung pre-procurement, every stage, kailangan talaga, kasi hindi lang sa hulihan, sa bidding, sa audit. Dapat sa umpisa pa lang, sa selection pa lamang ng project, palpak na eh. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ito yung reaction video natin sa sa oras na ito. Abang-abang lang po tayo sa mga sarswela nila, no? Nasa pangunguna ng Blue Ribbon Committee na sarswela na si Ping Lacson at si School Bukol na talagang hindi natin alam kung baka talaga asan si Romualdez, baka talaga wala na dito sa bansa, pero hindi natin alam. Tignan natin sa susunod. Mahirap ito, baka wala ng Blue Ribbon Committee na mangyaring hearing, di ba? Salamat po ng napakarami sa inyong lahat.